Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay August 10, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po muna ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kadakilaan, katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalusugan at biyaya ng kalakasan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman dahil patuloy po ninyo kaming inaadya, inilalayo at iniiwas sa lahat po ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat din po sa inyong probisyon sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Tunay nga po ng iyong biyaya ay sapat sa bawat isa. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. Patuloy po ninyong pagpalain ng aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sambahayan dahil naniniwala kaming lubos ng iyong mga salita ay hindi po bumabalik ng walang kabuluhan. Ito po ay patuloy na gumaganap, tumutupad at nagpapangyari sa lugar na inyong pong pinagsusuguan. Kaya hinihiling po namin minsan pa na isugo po ninyo ang mga salita sa lahat ng mga nakikinig ngayon nang sa gayon ay makatagpo namin ang aming pong pangangailangang espiritual. Salamat din sa iyong mga salita na patuloy po namin napapakinggan dahil ito po ay patuloy na nagdudulot ng kalakasan sa aming espiritual na buhay, nagbibigay po ng matatag na pananampalataya at nagbubunsod po ng matibay na pag-asa. Salamat din sa araw na ito dahil alam po namin bilang inyong mga anak ay amin pong ine-expect na minsan pa naming tatanggapin ang iyong panibagong laang biyaya at panibagong laang pagpapala sa umagang ito. Alam po namin na bilang mabuting ama ay lagi po kayong may laang biyaya at pagpapala sa bawat isa. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Romans 5:5. Ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. And in Amplified Version, Romans 5:5, such hope never disappoints or deludes or shames us, for God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author po ng Romans is no other than Apostle Paul, and Apostle Paul known as a man of revelation dahil po sa mga kapahayagan ng Diyos na ipinagkaloob sa kaniya. And Apostle Paul sumulat po ng halos 1/3 of the New Testament books, and his letter or epistles ay kilala pong Pauline epistles, ang ilan po ay pastoral epistles, ang ilan po ay prison epistles, and other are general epistles, brethren in Christ. At ito nga po ay kanyang letter or epistles sa mga mananampalataya sa Roma. At ang wika po dito ni Pablo, mga kapatid, na ang pag-asa na mayroon po tayo ay hindi humihiya dahil ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kumbaga, ang Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ay garantiya na tayo ay mayroong buhay na pag-asa, matatag na pag-asa at mabuting pag-asa sa Diyos. At ang pag-ibig na ibinuhos sa ating mga puso ay isa rin pong garantiya na tayo po ay makakatanggap sa mga bagay na ating pong inaasahan sa Diyos. Kaya salamat sa pag-ibig na kanyang ibinuhos sa ating puso at banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin, because ito po ay garantiya sa atin bilang kanyang anak, bilang mga born again, Kristiyano at mananampalataya, na atin pong matatanggap
ang pag-asa na mayroon po tayo sa ating Panginoon. And our today's message, which entitled God's Love That Has Been Poured Out in Our Hearts. If we are going to think about brethren in Christ, na kapag sinabing ibinuhos, wala hong halos itinara ang Diyos, na kumbaga sa isang tabo talagang ibinuhos, talagang itinudo, kumbaga wala po hindi lamang pong bahagi ng pag-ibig, kundi He poured out, brethren in Christ. At tulad nga po ng ating naririnig na Jesus Christ is love, God is love. For us to have love, we need to have Christ sa ating mga puso. Kaya si Jesus Christ ay nananahan sa ating puso. Therefore, we have the full love of God because Jesus Christ Himself is love, brethren in Christ. And again, this love is our guarantee na ating pong matatanggap ang pag-asa na mayroon po tayo sa ating Panginoon. Today's word, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, brethren in Christ, na it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just hear it from someone who is teaching to us and preaching to us. We have to agree it personally, we have to believe it personally, we have to claim it personally, and we have to declare it personally, so that there will be manifestations in our lives and our today's grace and promises that we are going to tackle. And we will tackle this morning for this, about the hope of love that we have in our Lord Jesus Christ, that never, brethren in Christ, disappoints us. At ang sabi po kanina, never shames us, brethren in Christ. Hindi ho tayo mapapahiya sa pag-asa na mayroon po tayo sa Diyos, dahil tulad ng sinabi ko nga po, na mayroon po tayong garantiya, ang pag-ibig na ibinuo sa ating puso at ang banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. First point, the hope of love that never disappoints us. Binanggit po yan kanina sa Amplified Version. Hindi po tayo nadi-disappoint, brethren in Christ, dahil sa pag-ibig na ibinuhos sa ating puso. Kasi kung ang iba po ay hoping, and at the end they are disappointed, mga kapatid, iba ho tayo, dahil the hope that we have in our Lord Jesus Christ will never disappoints us, brethren in Christ. Kaya nga, binigyan tayo ng garantiya, binigyan tayo ng assurance that this hope of love will never disappoints us. And of course, second point, the hope of love that never deludes, meaning deceives us. Kasi mayroon pong mga false hope, brethren in Christ, na can deceive people. Pero the hope that we have in our Lord Jesus Christ will never deludes or deceives us, brethren in Christ. Kasi ang Panginoon ay Diyos ng katotohanan. Kaya nga po, wala isa sa salita na hindi po niya tinupad at ginanap at pinapangyari, mga kapatid. Kaya again, kung kanina ang pag-asa na mayroon po tayo will not disappoint us, kasi kapag tayo ay umaasa, we expect a lot. At again, tulad ng sinabi ko nga po, na at the end sila po ay madi-disappoints kasi nothing happened. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, ay alam po natin na siya po ay tapat, siya po ay totoo sa kanyang mga pangako, sa mga pag-asa na ibinigay niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya the God of truth is faithful, brethren in Christ, and the hope of love that never deludes or deceives us, brethren. And third point, the hope of love that never discourages us. Kasi alam nyo po, mga kapatid, bakit other are discouraged? Dahil may pag-asa, tapos wala naman, aasa, wala naman, aasa, wala naman. Kaya at the end, sila po ay nadi-discourage. Pero tayo, kapag tayo ay may inaasahan sa Diyos at nangyari, it will encourage us, brethren. It will strengthen us.
and it will give us another, sabihin natin mga kapatid, energy to go on another mile. Kasi nai-encourage tayo, di ba nga po, sa dami-dami ng mga answered prayers natin, sa dami-dami ng mga pangako ng Diyos na nangyayari sa buhay natin. Mga kapatid, wala na po tayong dahilan para ma-discourage pa sa mga pangako ng Diyos at lalo na sa mga bagay na ating inaasahan sa Kanya. Ay wala na pong puwang para tayo ma-discourage because it has been proven, brethren in Christ, sa kasaysayan ng ating buhay, na totoo po na ang Diyos will not discourage us, kundi kapag tayo ay binigyan niya ng pag-asa, tiyak na tayo ay tatanggap sa mga bagay na ating inaasahan. And again, throughout the history ng buhay po natin, ating napatunayan ang mga answered prayers, yung mga pangakong nangyari sa atin, ang kanyang mga salita na natupad sa atin. Mga kapatid, walang puwang ang discouragement sa atin because the hope of love that never discourages us. And of course, fourth point, last point, the hope of love that never disgraces us, brethren in Christ. Yun ang sinasabi kanina, that sa Amplified, that the hope that we have will never shames us. So another word of shame, of course, disgraces us. Hindi tayo mapapahiya, mga kapatid, kasi kung ang iba umasa at later on mapapahiya, pero tayo umasa at later on ay hindi ho tayo mapapahiya dahil ang Diyos ay tutupad even sa single point ng kanyang mga salita ay kanya pong tinutupad, ginaganap at pinapangyari. Kaya mga kapatid, diga nga minsan sa salitang pag-aasa, marami po dyan ang napapahiya dahil minsan magbibigay ng promise tapos aasa ang pinangakuan at pagdating ng panahon hindi natupad ang promise, so mapapahiya ngayon mga kapatid ang nag-promise at of course, brethren in Christ, mapapahiya rin po yung nag-umasa doon sa promise. Pero praise be to God, ang Diyos na nangako sa atin, mga kapatid, will never disgraces us or will never shames us. Why? Because as what I said, gaano man kadami ang pangako ng Diyos from Old Testament hanggang New Testament, brethren in Christ, kapag inasahan natin ang kanyang mga pangako, inasahan natin ang kanyang mga salita, mga kapatid, hindi ho tayo mapapahiya 100%. It will happen sa buhay po natin if we only believe. Kasi ang atin lamang pong tanging puhunan ay ang maniwala, sumampalataya at magtiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay naniwala, sumampalataya at nagtiwala sa Diyos, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, kailanman ay hindi ho tayo mapapahiya. To sum up of our today's message, which entitled God's Love That Has Been Poured Out in Our Hearts and Our Today's Grace and Promises, that we tackled for this, brethren in Christ, the hope of love that we have in our Lord Jesus Christ. First point, the hope of love that never disappoints us. Second point, the hope of love that never deludes or deceives us. And third point, the hope of love that never discourages us. And fourth point, the hope of love that never disgraces us. And these are the 4 D's that we tackled this morning. Again, disappoints, deludes or deceives, discourages or disgraces us. This hope of love will never do these things sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Diyos dahil we have that guarantee. The Holy Spirit has been given to us. The love has been poured out in our hearts, brethren in Christ. Kaya wala na pong dahilan para tayo sabihin natin matakot, mangamba, mag-alala, or sabihin natin mga kapatid, magdalawa ng isip, because again, God has given us guarantees para po tayo ay manghawak sa mga pangako niya at sa kanyang mga salita na siyang ating pong inaasahan. Kaya
Mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat truly that we have hope in you at ginarintayahan niyo po ang pag-asa na yan sa pamamagitan ng pagbuhos ng iyong pagmamahal sa aming mga puso at pagbibigay po ninyo ng banal na espiritu sa aming mga buhay. We thank you dahil mayroon kaming matatag na pag-asa, mayroon kaming buhay na pag-asa, at mayroon po kami, Panginoon, mabuti at magandang pag-asa sa inyo. At tunay nga po na ang pag-asa na mayroon po kami sa inyo, Panginoon, will never disappoints us, will never deludes and deceives us, and will never discourages us, and never disgraces us, God, because 100% you are the God of truth, you are a faithful God sa inyong mga salita at sa inyong mga pangako. Salamat din po sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin, spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. At salamat sa aming mga kapatid na may mga negosyo, bless their businesses. Sa aming mga kapatid na may mga trabaho, bless their works. Sa aming mga kapatid na nag-aaral, bless their studies. At sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, bless every work of their hands. At salamat sa napakagandang araw na naman na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Dahil sa araw na ito, minsan pa namin tatanggapin ang iyong mayamang laang biyaya at mayaman lang pagpapala. Kaya sa buong maghapon, kami po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored, and blessed. At kami ay magiging pagpapala sa aming pamilya, iglesia, komunidad at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat sa lahat po ng born again, Kristiyano at mananampalataya at sa lahat ng inyong mga anak. Truly that in your hands we are well secured and well protected because we are covered always with your precious blood and we are surrounded with your guardian angels and we are bearing your powerful name. Salamat sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, hindi po bansang isinumpa. At itinataas po namin ang aming bansa sa inyong mga kamay mula po sa aming Pangulo, sa Kabinete, sa Senado, hanggang sa mga governors, hanggang sa mga mayors, sa mga captains, sa mga councilors, sa mga kagawad, sa mga tanod, sa lahat po ng mga government officials from national down to local. Lord, i-bless nyo po ang bawat isa at tulungan nyo po silang makapaglingkod na may katapatan ng puso sa inyo at sa taong mamamayan. Thank you, Lord, and this we pray in Jesus' mighty name. Amen and Amen.